Isa pong malaking balita ang lumutang kamakailan tungkol sa posibilidad na isama ni US President Donald Trump ang mga cryptocurrencies tulad ng XRP at ADA sa tinatawag na US Crypto Reserve. Ayon po sa isang legal expert, kaya niya itong gawin nang hindi na kailangan ng pahintulot mula sa Kongreso ng Amerika. Ngayon bakit po ito mahalaga at paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts? Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, kailangan ba talaga ng approval ng Kongreso para sa crypto reserve? Ayon po sa renowned legal expert na si Ginoong Fred Rispoli, hindi na po kailangan ng Kongreso ang approval para lumikha ng crypto reserve. Isa po itong malaking tanong dahil may ilang eksperto ang nagsasabing kailangang dumaan daw ito sa prosesong panggobyerno. Marami pong states sa US tulad po ng Wyoming, North Dakota at saka Montana ang tumanggi sa panukalang magkaroon ng crypto reserve sa kanilang lugar. Dahil dito ay lumutang po ang espekulasyon na baka kailangan ding aprubahan ng Congress ang pagpapatupad nito sa pambansang level. Level. Ngunit, sabi po ni Ginoong Rispoli, hindi na ito napapanahon. At bakit? Dahil anya ay malawak po ang kapangyarihan ng executive branch ng US pagdating sa pagbili ng assets. Kahit na walang direktang pahintulot mula sa Kongreso at dagdag pa niya, madalas ding gumawa ng mga desisyong ganito ang Federal Reserve kahit pa hindi sumunod sa lumang batas ng Federal Reserve Act of 1913. Ibig sabihin ay may malakas na posibilidad na magpatuloy si Pangulong Trump sa pagbuo ng crypto reserve nang hindi na kailangang dumaan sa matagal na proseso ng Kongreso. Ngayon ay sa mga hindi po nakakaalam ay ano nga ba ang laman ng US Crypto Reserve na ito. Ayan, nitong nakarang linggo ay in-announce po ni Pangulong Trump na ang crypto reserve ay magkakaroon po ng iba't ibang digital assets tulad po ng Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana at saka Cardano. Ayon po kay US Secretary of Commerce Howard Lutnick, maaaring ipakita na mismo ni Pangulong Trump ang crypto reserve model sa unang White House Crypto Summit. Gayunpaman, hindi pa rin malinaw kung paano po ito gagawin. Kung kukuha ba sila ng bagong pondo o gagamitin ang mga nakumpiskang crypto assets. Ngayon ay pwede ba talaga nilang gamitin ang mga nakumpiskang crypto assets bilang reserve? May isa pang mahalagang punto rito. Ayon po sa ilang eksperto, kung gagamitin ng gobyerno ng US ang mga seized crypto assets, hindi na rin nila kakailanganin ang approval ng Kongreso. Sa kasalukuyan, ayon po sa datos ng Arkham Intelligence, may hawak na mahigit $18 billion na halaga ng cryptocurrencies ang US Department of Justice. Kasama po rito ang Bitcoin na umaabot po sa 198,109. At yan po ay nagkakahalaga ng $18.2 billion. At meron ding Ethereum at yan po ay umaabot sa 56,035 na ETH. At nagkakahalaga naman po ito ng $128.55 million. At meron din 122.05 million na USDT. At yan, marami pang iba. Pero yan lamang po yung binanggit dito. Ngayon ay ibig sabihin ay sa halip na gumastos pa ng bagong pondo para bilhin ang crypto assets na ito, maaaring i-convert na lang ng gobyerno ang mga ito bilang bahagi ng kanilang crypto reserve. At ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Ayan. Para sa atin,
na nagtitrade at saka nag-invest ng crypto, ito po ay may malalim na epekto sa market. Kaya meron pong ilan na mga posibleng epekto ito. Una ay ang mas malaking kumpiyansa sa crypto market. Kung ang isang global power tulad ng US ay gagamit ng crypto bilang reserve wealth, mas magiging malawak po ang pagtanggap dito bilang lehitimong asset. Pwedeng magdulot po ito ng bullish trend sa presyo ni XRP, ADA at iba pang assets na kabilang sa reserve. Pangalawa, posibleng pagtaas ng presyo ni XRP at saka ADA. Dahil isasama po sa XRP at ADA sa US Crypto Reserve, posibleng tumaas po ang demand para sa mga ito na maaari na rin pong magpataas sa presyo ng mga ito. Pangatlo ay pagbabago po sa regulasyon ng crypto dito sa Pilipinas. Kung tatanggapin ng US ang crypto sa ganitong paraan, maaring maimpluwensya nito ang regulasyon sa ibang bansa. At kabilang na po tayo dyan dito sa Pilipinas. At ang panghuli ay ang mas mataas na adoption ng crypto sa traditional finance. Kapag ginamit po ng US ang crypto bilang bahagi ng kanilang financial reserve, mas maraming bangko at financial institutions ang posibleng sumunod na magpapabilis sa mas adoption ng crypto. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang balita pong ito ay isang malaking hakbang patungo sa mas malawakang pagtanggap ng cryptocurrency bilang isang tunay na asset. Ipinapakita nito na hindi na lang ito simpleng speculative asset, kundi isang posibleng bahagi ng reserve wealth ng mga bansa. Gayunpaman ay meron pong ilang mga hamon. Una ay ang regulasyon. Maraming bansa, kabilang na ang Pilipinas, ang may mahigpit na regulasyon sa crypto. Kailangan nating bantayan kung paano po ito makakaapekto sa ating mga batas. Pangalawa ay ang market volatility. Kahit pa maging bahagi ng US Reserve ang XRP at ADA, hindi pa rin maiiwasan ang paggalaw ng presyo ng crypto. Importante pa rin ang tamang risk management. At ang panghuli ay ang posibleng political na impluwensya or political influence. Dahil dito ay isang hakbang na ginagawa ng US government, maring may epekto po ito sa mga geopolitical na decision, lalo na po sa mga bansang may sariling crypto initiatives tulad po ng China at saka El Salvador. At ayan, sa kabuuan ay kung matutuloy ito, isang malaking milestone ito sa kasaysayan ng crypto. Hindi lang para sa Amerika, kundi pati na rin sa buong mundo, kabilang na ang Pilipinas. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.